Magandang umaga sa bawat isa, puri ng Diyos. Salamat sa mga kapatid na kasama natin sa umagang ito. Si kapatid na Dayan, hindi si Daniel. Si kapatid na Elmer na patuloy na sinasamahan, si kapatid na Annalyn. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. At sa bawat isa naririto, purihin ng Diyos. Alam niyo ba kung makikita lang ng tao kung gaano kahalaga yung pagsamba sa Diyos? Kung gaano kasaya ang maramdaman mo yung presensya ng Panginoon. Kung makikita lang sana ng tao ito, hindi nila babaliwalain na magpuri sa Diyos. Kasi madarama mo yung kagandahang loob ng Panginoon. Tawag na tayo magpatumpik-tumpik pa, mga kapatid. Mag-aral tayo ng karunungan ng Diyos. Pakinggan nyo ang aral at karunungan na nagbubuhat sa Panginoon. Sa ating pag-aaral, tagpo ito na dumako ang kanyang ina at mga kapatid, samantalang ating Panginoong Kristo ay nangangaral sa karamihan. So hindi nakapasok itong kanilang ina at naghintay lang sa labas. Ang sabi sa kanya, ng alagad, sabi ng ating ng isang alagad sa Panginoon, narito ang iyong ina, narito ang iyong mga kapatid. Yun yung tagpo nun. At sa tagpong ito, lumingap siya doon sa kanyang pinangangaralan. Sino ang aking ina? Pansinin niyo yung salita. Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Doon ba sa tagpong yun, binastos niya ang kanyang ina? Ha? Binastos niya ba ron sa tagpong yun? Sino ang aking ina? Sino ang aking kapatid? Samantalang sabi nung alagad, nandyan sa labas ang iyong ina. Pambabastos ba ng Panginoon yon? Hindi. No? Kung uunawain nyo yung salita, ipinakikilala niya lang doon sa mga nakikinig sa kanya yung kahalagahan, no? Nung pakikinig at paggawa nung kanilang napakinggan. Ibig sabihin, binibigyan niya ng inspirasyon yung mga nakikinig sa kanila na sila'y tinuturing ng Panginoon na pamilya. Hindi lang yung naghahanap sa kanila, kung hindi yung nakikinig sa kanila, ito rin ay pamilya ko. Ibig sabihin, ito rin ang aking ina. No? Kasi kung titignan mo sa aklat ng Juan, no, nung mapako ang ating Panginoong Kristo, para patunayan na hindi niya binaliwala doon, kundi binibigyan niya ng inspirasyon yung nakikinig sa kanila, na sila'y tinuturing na pamilya ng ating Panginoon. No? Sa ikatlong wika, sabi nga nila, di ba may 7 wika daw, yung siya ay napako sa krus. Basahin natin yung ikatlo. Sabi rito sa 26, 19:26, pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad, nandun sila, no, makita niya, nakapako sa krus, nakita niya yung ina niya, nakita niya yung kanyang alagad. At sinabi niya sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Sabing ganon. Na magkagayon sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At buwat ng oras na yon, tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Hindi ba? Yun yung pagpapakita ng pagiging kapatid sa Panginoon. Diba? Nakapako siya. Sabi niya, pinapakita niya rito na malasakitan mo ang aking ina. No? Sabi niya doon sa alagad na yon. At sabi naman dito sa kanyang ina, ito rin ang iyong anak. Ibig sabihin, magpamilya kayo. Kahit hindi kayo magkaano-ano, dahil kayo ay kumikilala sa Panginoon, tinawag kayo ng Panginoon, magkapamilya kayo, magkapatid kayo. Itinuturing na ina ang kanyang kapatid, lalo na yung mga nakakatanda. At kayo ay kabuuan ng kapatiran kay Kristo. Sapagkat ang pagiging kapatid kay Kristo ay mahalaga, banal yun sa Panginoon. Nang hindi naiintindihan ng marami. Maraming nagre-reliyon, hindi naiintindihan yung pagiging kapatiran kay Kristo. Pagiging kapatid sa Panginoon. Magkaparehas ng relihiyon. Nagbabanggaan. Ha? Mas lalo na sa ating kinagisnan. Kahit maapakan yung mukha ng kanyang kapwa, ng kanyang kapatid, mabigyan lang ng kasiyahan ng sarili. Diba? Baliwala. Diba? Ganun ang nangyayari eh. Sa isang reliyon, kapwa mo reliyon,
naggigibaan, nagbabanggaan. Hindi nauunawaan yung pagiging kapatiran kay Kristo. Yung diwa nito, hindi naiintindihan. Kapatid mo, kapwa mo, kasama sa reliyon, ididemanda mo. Di ba? Ganyan nangyayari. Kapwa mo kareliyon, pagdating dun sa politika, ay magkaaway kayo. Kapwa reliyon yun. Babatuin mo yung isa, babatuin mo yung isa. Pero nandun sila sa isang reliyon. Yung diwa, nung salitang pagiging kapatid kay Kristo, ay hindi naiintindihan. Kaya marami, sa isang reliyon, sila nagpapatayan. Di ba? Hindi naiintindihan yung pagiging kapatid kay Kristo. Love your brotherhood. Sabi doon sa 1 Pedro 2:17. Mayroon nga nagtayo ng brotherhood. Ha? Sundalo, pulis, mga kapatiran din yan Brotherhood din yan Meron pang tawag doon, yung akro ba yun? Di ba, kapatiran din yan? Nung ganyan. Pero ang pagiging kapatiran nila, anong ginagawa? Hampasin mo. Paluin mo. Sa mga eskwelahan, papaluin mo para ikaw ay makabahagi sa kapatiran. Yung ba yung love your brotherhood? Yung ba yun? Ang tinuturo ng banal na kasulatan ng pagmamahal sa kapatiran, binanggit yun. Sa 1 Pedro, dito sa 4:8. Tingnan nyo yung pagkakabanggit ng pagiging kapatiran kay Kristo na dapat itanim natin sa ating puso sapagkat ang ating iglesia ay kapatiran kay Kristo. Bahagi, kaya kailangan alam mo yung pinakamalalim na kahulugan nito. Kasi yun yung tawag sa atin Ang iglesia ng Diyos, kapatiran niya ng Panginoon. Dahil ang ukol sa Panginoon ay ukol sa Diyos. Ang iyo ay akin, ang akin ay iyo. Sabi ng ating Panginoong sa Kristo. Ang nangyari, tinanggap yung kami itong iglesia nito. Iglesia kami ni Kristo. Kami naman ay iglesia ng Diyos. Aba, pinag-away. Ang sabi ng Panginoon, ang iyo ay akin, ang akin ay iyo. Kung iglesia ni Kristo to, sa Diyos din yun. Iglesia ng Diyos, kay Kristo rin yun. Kaya ang sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Yun ang ibig sabihin nun. Basahin natin sa 4:8 ng 1 Pedro. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Yun ang sabi. Maging maningas ang inyong pag-iibigan. Yun ang tinuturo doon sa kapatiran. Maging maningas ang inyong pag-iibigan. Ano ibig sabihin ng maging maningas? Mag-alab. At pag sinabing mag-alab, ang sabi sa aklat ng Hebreo, dito po sa 13:1, ganito yung pagkakasabi. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa iyong mga kapatid. Pag nag-aalab, namamalagi, hindi nawawala, kaya nga nag-aalab Ang sabi ni Pedro, mag-alab yung pag-ibig sa isa't isa. Ang sabi naman ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, mamalagi. Yun yung nag-aalab. Namamalagi siya. Kaya sinundan naman yung salita ng ating Apostol Pablo, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Kasi ang gusto, mamalagi nga Huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ano ang sabi? Lalong-lalo na sa inyong sambahayan sa Panginoon. Kita nyo? Pag tinatawag na kapatiran, sambahayan ng Panginoon yan. At ang sabi, huwag kang papagod pag gagawa ka ng mabuti sa sambahayan. Bakit? Kasi yun yung magpapatunay na nag-aalab yung pag-ibig mo sa kapatid. At yung pag-aalab na yun, ang sinasabi rito, na mamalagi yung pag-ibig na yun. Kaya wala yung pag-alab ng pagmamahal mo sa kapatid mo kung hindi ito namamalagi, kung napapagod. Ang kulit naman kasi naman yan
Paulit-ulit na lang kasi yan eh. Di ba? Ganun yung bagay na minsan nakakabugnot na kasi. Ang sabi ng pag-ibig ang pag-ibig ay hindi nayayamot. Tingnan nyo yung lalim ng diwa. Pakinggan nyo yung mga salita, mga kapatid. Yung diwa, ayun ang gusto kong idiin No? Yung mapakinggan natin yung totoong pagmamahal na nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Meron, ang lalaki ng simbahan, tulis-tulis pa Nung maglakad yung paglabas ng sambahan, naglakad yung mag-asawa, ang dala-dala, karton. Ginaganon sa ulo habang naglalakad. Layo nung lalakarin nila, pauwi na. Karton lang yung dala-dala kasi mahirap sila dukha. May lumabas, nakaban. Ang luwag ng ban. Nadaanan yung dalawa. Nadaanan. Galing sa isang sampahan, nadaanan. Hindi man lang hintuan, yung dalawa, na doon din naman ang punta niya. Kapatid, sakay na kayo rito at mainit. Doon din naman ang punta namin sa pupuntahan nyo. Pauwi na ng bahay yun. Hindi ba dapat ganun ang approach ng magkakapatid sa Panginoon? Pinapakita lang doon yung pagmamalasakit. Dama ng isang kapatid sa kapwa-kapatid, yung pagmamalasakit. Basahin natin sa aklat ng Kolosas. Tingnan niyo yung mga utos Ano nyo kung magbibigay tayo ng verse o bersikulo, dito pa lamang sa Bagong Tipan, kulang ang 150 bersikulo na pwede nating ibanggit, pwedeng isaysay sa utos ukol sa kapatiran. Kasi mahalaga sa Panginoon yan. Sa Kolosas 3:12, magbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos. Sino inuutusan? Hindi ba yung mga kapatid sa Panginoon? Kasi hinirang kayo Ang sabing ganun, magbihis kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, banal, na minamahal, isang pusong mahabagin. Kita niyo yung ilalagay sa puso ng isang kapatid. Kailangan ikaw ay mahabagin. Ano pa? Ng kagandahang loob. Ang isang kapatid kailangan nagtataglay ng kagandahang loob. Malalim yung ibig sabihin ng kagandahang loob. Kapatid, kumain ka. Kain ka, kapatid. Kumain. Ang ibinigay, puro leeg. Kagandahang loob yun Pinakain mo pero ang ibinigay, puro leeg, puro paa. Ano ang tinira? Yung hita, akin. Yung pitso, akin. Pero yung leeg, tsaka yung paa, sa'yo yan. Hindi ba kagandahan loob, napakain mo naman? Di ba? Pero yung kagandahan sinasabi rito, yung malalim. Ano yung kagandahang loob yun? Bago ikaw, sila muna. Yun ang ibig sabihin nun. Bago mo isipin yung iyo, hayaan mo muna sila. Ikaw na kumain ng hita, ikaw na kumain ng pitso. Ikaw na. Siya naman. Kasi nandito lang naman ako di ba? Hindi ba ganun ang dapat? Yun yung malalim, sinasabi natin, kagandang loob. Kasi tingnan nyo ang sabi rito sa aklat ng Kawikaan, sa 26, ganito. Sa 26 ng Kawikaan, maraming tao nagtatanyag ng bawat isa sa kanyang sariling kagandang loob. Maraming tao, sabing ganun. Nagtataglay daw yan ng sariling kagandang loob. Ngunit, sinong makakasumpong sa taong tapat? Sino ang nagpapakita ng kagandang loob na totoo? Tapat doon sa kanyang ipinapakita. Sino daw? Bakit question mark? Dahil meron nga nagpapakita ng kagandaang loob na hindi totoo. Meron.
Sa mga reliyon, dami niyan. Ha? Para maipakita sa mga tao na nagtataglay silang kagandaang loob, bibigyan ng 3 kilong bigas. 3 kilong bigas, 2 sardinas. Napakabait naman ng iglesyang ito. Awat nabigyan ng 3 kilong bigas. Hindi ba kagandaang loob yun? Diba? Pinapakita pa na yan sa TV. Di ba? Pero hihingian ka naman ng Webes, ng Biyernes, tsaka Sabado. Hihingian ka naman ng abuloy. Yung ibinigay sa'yo, na 3 kilong bigas, ang naipalit mo sa kanila, 1 sakong bigas. Sa kawikaang tao, ano ang sabi? Ginisa ka sa sarili mong mantika. Ganyan din yung mga politiko. Maniwala kayo dyan sa mga politikong yan. Ganyan din yan. Kapakitaan ka ng agandaang loob dahil gusto ng boto mo. Makikita mo, nandiyan sa lugar nyo, kahit squatter, pakaway-kaway pa. Pero kapag naluklok mo na, may anino niyan, hindi mo makikita sa lugar nyo. Kaya ang mga Kristiyano, hindi nakikipagtalo dyan. Sa mga ganyang politics na yan, pag Kristiyano ka, huwag kang makipagtalo dyan. Kasi mga putik yan. Pag nakipagtalo ka ukol dyan, putik ka rin. Kaya nga ang utos sa atin, anong sabi? Magpasahop kayo. Bumoto kayo, gusto nyo iboto. Magbuwis kayo, gusto nyo ibuwis. Pero makipagtalo ka para suportahan mo sila. Ay nagiging ganun ka rin. Huwag kayong magagalit sa akin, ha? Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Kasi ang kapatiran, hiwalay sa mga ganyang gawain. Hiwalay yan dyan. Dahil ang tunay na paglilingkod sa Panginoon, ang ipagtinagtatanggol, ang inaangat, ang ating Panginoon. Sabi sa banal na kasulatan, ang timiwala sa Pangulo. Sabing ganun, ha? O kayo magtiwala sa Pangulo na wala namang pagsaklolo. Di ba? Kaya titignan nyo lagi yung nakasulatan. Ang ating Panginoong Kristo, ang ating Panginoon Diyos, lihim na tumutulong sa'yo, hindi mo alam. Ang dami mong problema, paiyak-iyak ka. Di ba? Kung saan-saan ka tumatakbo, kung saan-saan ka pumupunta. Sa isang iglap, pagdasal mo, pagpanalangin mo sa Kanya, hindi mo nararamdaman, unti-unti, nabibigyan ng solusyon yung problema mo. Hindi ba totoo? Bakit? Kasi unti-unti, kahit hindi niya binibigla sa'yo, nararamdaman mo, gumagalaw siya sa buhay mo. Di ba? Nalalangin ka, itong kapitbahay ko, lagi na lang nagagalit, lagi na lang ako inaaway. Ang ginawa mo, dumalangin ka lang, dumalangin sa Panginoon. Lagi na lang ako inaaway nito, hindi ako pinatatahimik nito. No? Akala mo, wala nang solusyon. Pero yung dumalangin ka sa Panginoon, eto na, mga ilang araw lang, o ilang buwan lang, o ilang taon lang. Yung kapitbahay mo na lumalapit sa'yo, nakikipagkasundo sa'yo. Bakit? Kasi gumagalaw yung kapangyarihan ng Panginoon para tulungan ka. Hindi ba totoo yun? Kaaway mo, bigla mo naging kapatid. Kaaway mo, bigla mo naging kaibigan. Bakit? Hinipo ng Panginoon para sa'yo. Kaya, tandaan nyo mga kapatid, ang pagiging kapatid kay Kristo ay may malalim na kahulugan. Sabi nga, hayaan mo yung iba kaysa sa'yo. Ang dami kong verse dito, hindi ko mabanggit mga kapatid. Hindi ko mabanggit lahat. Ang sabi sa 6, sa 1:2, magdalahan kayo, sa Galacia 6, sa 1:2. Mga kapatid, kung ang sino mang masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa espiritu, inyong panumbalikin, gaya, ay inyong panumbalikin ng gayon sa espiritu ng kainhinan, na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman matukso. Ibig sabihin nun, kapag nandun yung kapatid mo sa kahinaan, wag mo namang, di ba, pahinaan pa uli. Nakadapa na yung tao, tatadyakan mo pa. Mas lalong susubsob yun.
ang utos sa'yo, anong utos? Panumbalikin mo sa espiritu ng kainhinan. Yun yung tungkulin mo bilang kapatid. Pabalikin mo siya mula doon sa kanyang kahinaan. Ang sabi rito, magdalahan kayo ng pasanin sa isa't isa. May pasang ka, may pasan ako. Yung pasang ko, medyo mabigat sa akin. Yung pala, pag pinasan mo, magaang sa'yo. Samantalang ikaw naman, yung pasan mo, mabigat din sa'yo. Pagdating pala sa akin, pag pinasan ko, magaang sa akin. Di magdalahan kayo ng pasanin sa isa't isa. Ano magiging solusyon? Ano mangyayari? Parehas magiging magaan sa inyo. Hindi ba dapat ganon? At tuparin yung ganon ang kautusan ni Kristo. Kaya pinatutupad eh. Pag napasan nyo yung isa't isa, ibig sabihin, pagmamahal nyo sa isa't isa, pagmamalasakit nyo sa isa't isa. Hindi ba ngayon dapat na ipapakita yon? Di ba? Sa layo nito, hindi ka basta aalis ka na lang. Ha? Hindi ka basta. Ang nasa isip, asan kaya yung ibang kapatid ko? Saan ko kaya pwedeng daanan? Hindi ba dapat ganun? Yun yung pagtuturo ng Diyos. Pagtuturo ng Panginoon para maipakilala mo yung pagmamalasakit mo sa iyong kapatid. No? Puno na kayo eh. Wala na. Puno na eh. Nasakyan eh. Wala ka nang remedyo na, wala ka nang magagawa. Ha? Wala pa masahe yung kapatid. Puno ka na. Puno na. Ano magagawa mo? At tignan mo yung kapatid mo, baka walang pamasahe. Baka walang panggasolina yan. Tignan mo. Hindi kasi walang panggasolina eh. Puno na kayo, hindi mo maisakay. Ano magagawa mo? Ha? Tulungan mo para makarating. Hindi ba ganun yung malalim na utos para sa kapatiran kay Kristo? Tama ba ako doon? Ano ba yung aking pagsasalita? May tinatamaan ba? Wala. Bakit? Bakit wala? May pag-ibig kayo sa isa't isa eh. Lalaliman nyo lang uli. Ibig sabihin, mas lalaliman nyo pa. Huwag mag-iisip na kung ano magaang sa'yo. Kundi magaan sa lahat. Ito ang magaang sa akin, ito ako. Ito ang gagawin ko. Kasi magaang sa akin. Huwag ganun ang kaisipan. Ang kaisipan, kung ano ang ikagagaan ng mas nakakarami. Yun ang kahulugan ng kapatiran kay Kristo. Bakit? Sinabi yun, sapagkat si Kristo, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Buhay ang kanyang ibinigay. Ikaw, ano naman ang maibibigay mo para sa iyong kapatid? Di ba sinabi yun? Sa aklat ng unang 1. Ito rin yung hamon, no? Dito, sa 3:16, nakikilala natin ng pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin at nararapat nating ibigay ang ating buhay dahil sa ating mga kapatid. Sus, Mariosep. Nararapat nating ibigay ang ating buhay dahil sa ating mga kapatid. Nakanti ka ng konti, nasaktan yung damdamin mo. Ang sabi doon sa utos, no? Magtiisan kayo sa isa't isa. Matitiis mo kaya? Nakanti ka. Matitiis mo kaya yung kapatid mo? Hayaan mo na. Ganun talaga. Hindi naman talaga naiiwasan eh. Medyo may pagkakataon, hindi kayo nagkakasundo. Di ba? May ganun pagkakataon. Sabi ng utos magtiisan kayo sa isa't isa. Ibig sabihin, titiisin mo yun. Kasi nagkakamali eh. Bakit inilagay yung utos? Dahil may ganung pagkakataon. Magpatawaran kayo sa isa't isa. Bakit inutos yun? Kung hindi mangyayari, may kahinaan ka, may kahinaan ako. Hindi mo gusto yung naging kahinaan ko. Magagalit ka. Kaya nag-utos yung Panginoon, magtiisan kayo. Di ba? Kaya nag-utos na ganun eh. Magpatawaran kayo sa isa't isa. Bakit? Kasi pwede ka magkamali sa akin. Pwede akong magkamali sa'yo. Kaya ang utos, magpatawaran kayo sa isa't isa. Bakit nag-utos ng ganun? Para hindi nakatanim sa puso. Dahil kapag naitanim yun sa puso, doon nagkakaroon ng puwang kaaway.
Tataniman ka na ng tataniman ng negatibo. Tataniman ka na ng tataniman ng sama ng loob sa kapatid mo hanggang sa ayaw mo nang makita kapatid mo. Ha? Kahit na harap-harapan na kayong magkakasalubong, harap-harapan na magkakasalubong, biglang iiwas dito. Bakit? Ayaw mo na makita. Bakit? Tinanim mo sa puso mo eh. Kung tiniis mo yun, magiginhawaan ka ron. Kaya mula ngayon, mga kapatid, ang utos ng Panginoon, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung sasamba kayo na meron kayong hindi pagkakaintindihan, ay hindi tatanggapin ng Panginoon ang pagpuri nyo. Kahit nandito kayo. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Dahil ang sabi sa bayan na kasulatan, pupunta ka sa hukom, ha? Magkasundo muna kayo. Bago kayo pupunta sa isang lugar. Para doon sa isang lugar na pupuntahan nyo, maging dapat kayo. Kasi magkasundo na kayo eh. Di ba? Mas lalo na kung sasamba ka sa Panginoon. Yung pala meron kang hindi kasundo. Hindi maganda yun. Ayan ang utos, mga kapatid. Sayang no? Sabi ko nga, kahit 100 meron kang maibibigay dito nakadalawang talata lang yata ako no? Gusto ko lang kasi makita nyo, mga kapatid, yung totoong pagmamahal sa Panginoon. Kung kailangan maibaba mo yung sarili mo, ibaba mo para sa kapatid mo. Gawin lang yun. Hindi yung hindi yan yung hindi yung ibig sabihin nun para ka namang walang lang sa sarili mo. Hindi. Pag naibaba mo totoo ang yung sarili sa kapatid mo, pagdating sa harapan ng Diyos, mataas ka. Tandaan niyo yan. Purihan Diyos. Time's up na po, sabi doon. Purihan ng Diyos. Magandang umaga. Purihin ng Diyos at magandang umaga po sa lahat. At ganin po ang ating pagbati sa ating mga kapatid dyan sa online at sa ating mga nakasama sa umagang ito. Purihin ng Diyos sa mga salitang ating napakinggan na nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang lalong maalaman ang lalim ng salita ng Diyos na makita natin yung lawak nito at ang taas ng salita ng Panginoon. Napakaganda ng pagpahayag na ipinapakita din sa ilang mga talata na bilang magkakapatid na akin natandaan biglang sumagi. Madalas itong banggitin ng ating kanoni Ito lang, alam nyo rin to. Awit 133:1, di ba? Dalas yun Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Yan isa sa dapat na makita, no? Sa isang kapatiran yung nagkakaisa. Hindi siya watak-watak. Hindi siya yung nagkakaroon ng pagkakampi-kampi, no? Kundi nagkakaisa. Yan. Dapat ganoon kasi nga iisa yung ating napapakinggan na salita ng Panginoon. Mga katotohanan na mga salita ng Panginoon. Bakit tayo magkakaroon ng pagkabahabahagi? Kung iisa, yung mga inihahayag ng salita ng Panginoon. Sa ating pag-aaral, makita natin, na nang hanapin ng kanyang ina at mga kapatid. Tinatawag silang mga biological na kadugo, no? Kadugo siya yung mga kanyang kapatid na napaliwanag kanina sa ibang relihiyon sinasabi nila binigyang walang halaga nila ni Kristo ang kanyang ina. Ganun yung pamalas nila no? Kasi nga, ipinapakita ng ating pag-aaral nung sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi, sino ang aking ina?
Sino ang aking kapatid na babae? Sino ang aking kapatid na lalaki? Bigla niyang tinuro yung mga nakikinig sa kanya. Ito ang aking ina, ito ang aking kapatid na lalaki, kapatid din na babae, yung mga nakikinig ng salita ng Panginoon. At ito'y ginaganap. Hango sa munting kapisanang ito. Ito ang kahulugan ng brethren in Christ. No, yung dumidinig ng salita ng Panginoon at ito'y ginaganap. Yung ba, yung nangyayari sa munting kapisanang ito? Yung katawagang brethren in Christ? Nakikinig ba tayo ng salita ng Panginoon? At ating itong ginaganap? Ginagawa? Ha? Mukhang dyan tayo na no, napagsabihan Unti-unti na makita natin. Katulad ng ilang mga salita na laging pinapaliwanag, kada may mga bisita tayo Di ba? Sa chapter 3 ng Marcos, 33 pataas, di ba? Sinasabi. Sino ang aking ina? Yan po yung brethren in Christ, yung nakikinig ng salita ng Panginoon at ito'y ginagawa. Di ba? Ganon. Madalas nung nag-MC ko, meron pang karugtong yan Sabi din sa Lucas 11:28. Lucas din yun Alala, 28. Basahin ko rin. Sabi nga sa 27 muna. At nangyari na nang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig. Isang babae, naglakas ng kanyang tinig. At sinabi sa kanya, mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala at ang dibdib na iyong sinusuan. Sabi gano'n. Nakaramihan sa isang particular na mga pangyayari dahil sa atin, yung natural, no? Makita natin kapag may mga anak tayong mabuti, masunurin. No? At nakakita ng mga kalapit bahay o mga nakakakilala doon sa bata, na masunurin yung bata, humahanga sila. Kanino kayang anak ito? Humahanga, ganun no? Lalo na kung naging mabuting bata yon, naging masunurin. Talagang tinataas nila yung magulang nito. Naturuan itong maigi ng kanyang ama, ng kanyang ina. Ganun Kaya sinabi ng babae, mapalad. Katotohanan naman mapalad si Birheng Maria, no? Na sinasabi doon sa Lucas, basahin natin, talagang mapalad siya kinikilala siya Sabi doon sa chapter 1, kukunin ko yung isang talata. Sabi sa 1:48 ng Lucas, sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin. Hindi naman mayaman si Maria. Talagang dukhari yun. Dukha siya. Carpenter yung asawa niya, si Jose. Pero sabi rito, nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin, sapagkat narito mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng haliling lahi. Hanggang ngayon, napakahabang panahon na, talagang sinasabing mapalad, no? Si Maria. Pero may anak po siya. Nung isinilang niya, birhen siya, pero may mga kapatid si Kristo ayon sa laman. Yun nga yung naghahanap sa kanya. No, yung mga kapatid niya. Na sinasabi niya na yung tunay na kapatid ay sinasabi yung gumaganap ng salita ng Panginoon. Hindi tayo yung bang sinasabing taga-alam lamang ng salita ng Panginoon. Kundi sinasabi, taga-sunod, magkasama sila. Kasi meron namang merong matatalinong tao na maalam sa salita ng Panginoon. Maalam sila na, makita niyo yan. Makita natin sa mga tagapagpahayag yan Ang dunong-dunong nila, matalino. Mga verses, ang bibilis nila. Magagaling sila. Pero taga-alam lang sila. Marunong lang sila. Mahusay
Sinasabi, para silang lata na walang laman. Kasi hindi sila gumaganap eh. Katulad ng mga pariseo, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa chapter 23, bigyan niyo mga sinasabi nila. Gawin niyo, tuparin niyo. Pero sila na nagsasalita, hindi nila ginaganap. Di ba? Sa chapter 23 ng Mateo. Karamihan ganun mga nangyayari eh. Kaya kailangan tagasunod at tagapakinig. Yung nalalaman. Maraming ganun mga punto na makita natin sa ating panahon. Iba yung kanilang inaaral sa kanilang mga ginagawa. Katulad nung ilang mga talata. Aanin mo yung pagtutuli. Pagtutuli sa mga Israel. Tatak ng pagiging binhi ni Abraham. Tatak ng tipan ng Panginoon. Ginanap ba nila yung kautusan? Di ba? Nababaliwala yung pagtutuli nila. Yung tipan ng Panginoon. Dahil sa di nila pagganap sa kautusan. Di ba sabi nga, babasa tayo. Chapter 2 ng Roma. 18. 2:18. Mga 17 natin taas. Basa tayo. Ang ganda ng papayag kanina eh. Ngunit kung ikaw na may taglay na pangalang Hudyo at nasasalig sa kautusan at nagmamapuri sa Diyos at nakakaalam ng kanyang kalooban, sumasang-ayon sa mga bagay na magaling, palibas ay tinuruan ka ng kautusan. Tama? Mga bagay na magaling, tinuruan siya ng kautusan. Alam niya yung kautusan eh. Tagasaway, sabi rito, sa mga hindi nakakaalam. Guro ng mga bata, nasa kautusan ay meron kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Kasi madulong nga eh. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan na yung sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnakaw, ay nagnanakaw ka. Di ba ganun ang nangyayari? So napakalaga ng sinasabi na ating pag-aaral na yung kapatid ni Kristo ay yung gumaganap, yung nakikinig ng salita ng Panginoon. Dumami yung kapatid ni Kristo eh. Hindi yung biological niya lang eh. No? Dumami. Yung mga gumaganap. Dumami yung spiritual na siya eh. Dahil sa pananampalataya sa ating, sa kanya mismo. No? Kaya nga, tinatawag tayong 23, huwag kayong patawag na guro. Pagkakilala sa ating kapisanan eh. Kayo'y magkakapatid. Malalim yung sinasabing ibigin mo ang pagkakapatiran. Yung binabanggit kanina, iba yung pagkakapatiran ng iba. Kahit na sumiyasat ka sa lahat ng mga police station dyan, mga RTC, mga barangay, magkaka-brotherhood sila. Magkakapatid sila sa pananampalataya. Sila, magkakagatan, nagpapatayan sila. Wala silang pasensya. Wala silang pagtitiis. Wala silang ganun. Kahit maghanap ka ng mga sa record. Ewan ko lang, sa Pretel, meron ba nangyaring ganun na nagdedemanda, nabanggit kanina? Wala naman, ano? Meron kayang nagkadapuan ng kabao rito? Wala naman. O meron mga salitaan, palitan ng mga masamang salitaan, batuhan. Meron ba nangyari? Meron ba? Purihin ang Panginoon. Hari nawa, walang nangyaring ganon. Sapagkat pare-pares tayong tinuturuan ng Panginoon. Tinuturuan. Yung mga bilin, dapat kampanan na yun. Mabigat ang bilin sa atin.
Kaya nga yung mga nakikinig ng salita ng Panginoon at gumaganap nito, kung paano si Apostol Pablo rin na nabanggit, idalangin niyo yung mga haligi, mga kapatid. Ha? Para sa tuloy-tuloy na pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Kayong mga tapat, yung inaring banal ng Diyos, upang makapagpatuloy, makatayo, maging malakas ang inyong mga haligi. Kayong mga binanal ng Panginoon, upang ang salita ng Panginoon ay magpatuloy at ang munting kapisanang ito ay tumayo sa harap ng Panginoon sa kanyang pagdating. Yan lang po yung bagay na dapat na mangyari sa atin. Yung pagiging pagkakaisa. Alam mo, yung pagiging isang respeto sa magulang, ipinakita ng ating Panginoon. Nakita natin, no? Ang kanyang ina, hanggang sa kanyang pagkamatay, andun sa kanya eh. Sumampalataya po ito, kaya naging mapalad din. Lahat, pati yung kanyang mga kapatid. Basa po tayo, no? Bagamat ng una, mabasa lang po ako sa chapter 6 ng Marcos. Ganito po, no? Sa 3, sabi ganoon, hindi baga ito ang alwagi, ang anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, at ni Jose, at ni Judas, at ni Simon? Kita nyo, maraming mga kapatid si Kristo. Hindi baga nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae? May kapatid pa siyang 2 babae. Bukod doon sa kapatid niyang mga lalaki, no? Santiago, Jose, si Judas, si Simon, pagkatapos yung 2 babae. Yung mga ito, nung panahon yon, sinasabi rito, siya'y kinatitisuran nila. Tisod sa ating Panginoon yun eh. Ibig sabihin, ng mga panahon yon, hindi sila sumampalataya sa ating Panginoon. Yung mga kapatid niya. Pero yung kanyang ina, sumampalataya na ito. Kasi nga, doon pa ka lang balita sa kanya eh. Talagang itinago niya yun. Binulay niya yung salita ng anghel sa kanya. Hanggang sa pagkamatay ng ating Panginoon, naroon yung kanyang ina. Yun po, no? At yung iba rin na pinakita na yung nakinig ng salita ng Panginoon at ginanap, makita niyo si Maria Magdalena. Na pitong, karumal-dumal na espiritu yung pumasok sa kanya, nang tanggapin niya si Kristo, nakinig ng salita ng Panginoon, yung binanggit kanina, nagbago to. Sumampalataya sa ating Panginoon, nagbago siya hanggang sa katapusan. Diba yun yung mga halimbawa na isang patutot, nagbago. Dahil sa salita ng Panginoon, ginanap niya. Narinig niya yung salita ng kaligtasan eh. Sino pa? Si Mateo. Maniningil ng buwis. Di ba siya nagbago? Nagbago siya. Sa pagkadinig ng salita ng Panginoon, nagbago si Mateo. Naalala niyo pa yung isang Maria? Yung kinuskus ng buhok yung paa ng ating Panginoon? Di ba? Nagbago din yun. Patutot din yun eh. Nagbago siya. Dininig niya yung salita ng Panginoon at ginanap niya. Ginanap niya po yun. Kaya yung mga kapatid niya, doon sa chapter 1, ng Gawa, dito sa, basahin natin yung 13 and 14, yung namatay na ating Panginoon, no? Tapos, kung babasahin niyo ito, yung sinasabi ng Panginoon na doon kayo sa Galilea, at sinasabi niya, tanggapin niyo yung Espiritu Santo.
No. Sa 13, tingnan nyo ha. At nang sila'y magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas na kinatitirahan nila ni Pedro at ni Juan, ni Santiago, ni Andres, ni Felipe, ni Tomas, ni Bartolome, ni Mateo, Santiago, Alpeo, si Judas na anak ni sabi nito anak ni Santiago. Sa 14, ito ang ibig kong din dito, ang lahat ng mga ito'y nagsisipanatiling matibay na nangagkakaisa sa panalangin na kasama ang mga babae na si Maria na ina ni Jesus. O, kita nyo? Ibig sabihin, talagang mapalad dahil sumampalataya siya. Nanatili si Maria, ang kanyang ina, kaya mapalad. No, kaya hindi niya nilipastangan yung pagiging ina ni Jesus na sinasabi ng iba, parang binaliwala. Hindi po. Hindi binawali ng ating Panginoong Jesus. Kundi inalimbawa niya pa nga naging inspirasyon para sa mga tao na magiging mapalad ka rin pala kung ikaw ay didinig ng Panginoon at tutuparin mo, gaganapin mo. Yan ang ibig sabihin nun, pagbanggit. Sabi rito, ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. Ayan. Yan po. Yun yung brethren in Christ. Kaya nga sinasabi na mag-ibigan kayo sa isa't isa. Diba? Sa pagiging isang kapatiran. Na maging maningas ang iyong pag-ibigan. No. Ang sabi sa ilang talata, Santiago. Tapos tatalon tayo ng sa 1, sa chapter 3. Santiago, chapter 2, verse 15. Alam natin to. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa. Kayo'y magpainit at magpakbusog. Ganyan may hindi ninyo binibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong mapapakinabangan dito? Mapapakinabangan ba yung salitang yaon? Na nakita mong hubad? Paano ipinapakita ng isang kapatid? Yung pagpapalaga sa isang kapatid. Yung magsasabi, yumaong ka. Nakita mo, wala nang kakanin, yumaong ka pa rin. Sabi ganun. Magsiyaong ka, magpainit ka, magpakbusog ka, wala ka namang binibigay. Diba? Sabi rito sa Santiago. Kaya sinasabi ni Apostol Juan doon sa chapter 3, sabi gano'n sa 18, mumunti kong mga anak, huwag kayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. May pus ng paggawa na ron eh. Kaya napakalaga yung paggawa, yung pagganap. Hindi yung salita lamang. Hindi yung parang batingaw ka lang. Na parang lata, sabi, maingay. Ay wala namang nagagawa. Wala namang ginagawa. Ganun yung mga nakikita nating mga mauhusay, magpahayag ng salita ng Panginoon na nakita natin ganun eh. Maalam sila. Pero sa pagganap, wala eh. Na ating makikita. Pero magaling silang manggatas. Yung sinabasa kanina. Nakakapanood ako ng video, kawawa naman eh. No? Ipapahiya kita. Kapag hindi mo binigay yung unang bunga ng yung kinita. Sabi kong gano'n. Kawawa. Kawawa yung mga membro ng mga ganun. Hindi pag-ibig, no? Yung kanilang natututunan. Hindi po. Hindi siya pag-ibig. Sa atin nabanggit na, sabi dun sa unang Pedro, basa rin po ako 22.
Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid. Ibig sabihin, hindi pakunwari, ibig sabihin may pag-ibig na pakunwari. Paimbabaw. Yung katulad kanina, yung nabanggit kanina ng talata, paimbabaw yun. Kaya sinasabi rito, pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mangag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Yun po ang sinasabi sa pagiging isang mapagmalasakit, sa pagiging isang kapatiran. Ayan. Ayan po. Na hindi lang iniisip yung ating sarili kasi nga isa na tayo eh. Bagamat malalayo yung ating mga pinanggalingan, hindi tayo magkadugo. Hindi tayo magkadugo eh. Yung iba sa atin eh, nasa malalayong lugar, Cavite, pero malalayo, tignan nyo. Pero pinagkaisa tayo. Ipinapakita yung pagkilala natin sa isa't isa. Sana ganun. No? Yung lalim ng salitang pag-ibig. Kung paano ang pag-ibig na tinatawag na agape, yung pag-ibig sa Diyos, yun dapat ang makita sa atin eh. No? Hindi yung panlaman. Hindi po yun eh. Kundi yung, naalala ko tuloy yung biri sa akin ng protector. Naalala ko nga pala kapatid. Sabi sa akin eh, ibigin mo siya. Yung pag-ibig. Tunay na pag-ibig. Yung pala yung tinutukoy, tunay na pag-ibig sa kapatid. Hindi panlaman. Yung pag-ibig sa, mataas dun eh. Mataas dun sa pagiging isang mag-partner kayo eh. Kasi pag-ibig sa Diyos yun eh. Mataas ng uri. Kasi may mga uri ng pag-ibig na tinatawag, yung eros tsaka yung philia. Iba't iba pa yan, marami. Yung philia, yung para sa asawa. Yung pilya pala sa mga anak mo, mga kanyan, kaibigan, sa asawa yung eros. Hindi, magkaiba siya eh. Pero yung pag-ibig sa Diyos, yun ang hinihingi sa atin. Yung pag-ibig sa kapatid. Yung pagdamay. Kaya laging ganun na maging maningas. Yung pag-ibigan. Kaya sinasabi pag napapot sa kapatid, mamamatay tao ka eh. Kaya hindi kinakailangan mapuot sa kapatid. Ipakita mo yung pag-ibig na ninanais ng Panginoon. No. Kasi nga, sabi sa Santiago, sabi sa 3:14 ng Santiago, ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi kasi yung karunungan na natutunan natin eh. Yun ay karunungan panlupa, karunungan pansanlibutan eh. Yung pagkakaroon ng paninibugho, pagkakampi-kampi, pagkawatak-watak. Sabi kanina eh, maligaya yung nakita magkapatid na nagkakaisa. Hindi pagkawatak-watak. Di ba sabi ganon? Yun ang pagiging isang kapatiran kay Kristo. Lumalawak eh. Halimbawa, Timoteo, tingnan natin nabanggit na yung ilang talata, yung 13:1 banggit na eh. Halimbawa sa Timoteo. Chapter 5. Tignan nyo Huwag mong pagwikaan ang matanda. Kundi, pangaralan mo siyang tulad sa ama. Sa matanda, kita mo, kaya nga, ama tawag sa isang matandang lalaki. Ama. Tatay Guillermo,
Ayan. Di ba, ganon? Itulad mo siyang ama. At ang mga kabataang lalaki na tulad sa mga kapatid. At mga babaeng matanda sa tulad sa mga ina. At ang mga kabataang babae tulad sa mga kapatid na babae sa buong kalinisan. Ganun ang pagtuturingan ng isang pagiging magkakapatid. Na isang tatak, isang katawagan, isang pagkakilala sa brethren in Christ. Madalas na binabanggit ng mga MC. Yang salitang yan, pag may mga bisita tayo, sino po kami? Yung kapatid na lalaki, kapatid na babae at ina, ay yung dumidinig at ginaganap, tinutupad. Yan po ang brethren in Christ. Marahil, ipinapakita ng salita, ipinapakita sa umagang ito, gaano ng lawak ang lalim sa pagkakaunawa natin sa salitang kapatiran. Sa salitang tunay na kapatid. Dapat maunawaan natin yung lalim niyan na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na itinulad, nabanggit kanina, chapter 7, ano lang po, ng Mateo. Naalala ko rin ito eh. Kasi pag dito ang tungkol si Canaon talagang binabanggit niya ito eh. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon, hindi nabaksak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Di ba? Itinulod niya sa isang matalino sa pagtatayo ng isang bahay. Walang iba ang kinasisiligan, yung patibayan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kapag yun, ang patibayan mo si Kristo, hindi ng sinumang tao, matibay ang pundasyon na ating pinagtayuan. Matibay yung kaalaman at karunungan na ipinahayag sa atin. Lalo't lalo na sa tulong ng Espiritu Santo. Puri ng Diyos at magandang umaga po. At sa mga taga-online, magandang umaga rin po. Salamat po sa Panginoon.